at psychological examination at interview ang mga aplikante. At matapos nito ipagbubutuhan na ng 8-man JBC panel. 5 boto lamang ang kailangan para mapasama sa shortlist na isusumite sa Pangulo. Pero sabi ni retired Justice Regino Hermosissima Jr., kailangan daw munang resolbahin ang issue kung sino ang mamumuno at magko-convince sa JBC at kung makakasama sa nominasyon si Acting Chief Justice Antonio Carpio bilang Acting Chief Justice kasi si Carpio ang dapat na mga siwa sa JBC. Medyo ano yan? Yun ang isang komplikado doon kasi Ano? sitting or acting chair ng JBC ay yung ang piniperceive ng marami contender din para next din sa pero ang bali-balita Judge naman Corona. is pwede naman talaga siya kahit na ano pa, kahit nagkaroon siya ng yung issue, acting, kahit nagkaroon ng basta issue. qualified kasi siya yung most senior sa So, lahat. pero sabi, di ba, after nung nangyari, dahil di ba sinasabi ni Corona na si Carpio isa sa interesado talaga. So ngayon medyo sinisilip si Carpio, medyo ano din ang Meron ding mga matang- bali-balita tao na sa pwedeng kanya. kumuha from outside, di ba? Pero ito ay binabatikos Pwede na eh. naman. Oh, pero may Oo, mga pwede nagsasabi naman din na daw, ibang mga Warned eksperto na nga sa daw sa batas na Pinoy, parang eh, di ba? sana ang kuhanin. Doon na lang. Yung nandun. From circle, Doon sa no? circle. At sa ibang balita naman, patuloy po na iniimbestigahan ang pagkawala ng isa sa mga testigo ng COMELEC sa electoral sabotage case laban kay dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Arroyo. Nadiskubre ang pagkawala ni Rusam Mabang, dating Municipal Election Supervisor, sa Padag, Maguindanao sa bail petition hearing sa Pasay RTC Branch 112 kahapon. Nakatakda raw sanang humarap sa korte si Mabang, pero nadiskubring wala na ito sa safe house nang sunduin ng COMELEC kahapon at hindi rin siya makontak. Ang COMELEC itinuturo ang kampo ni Arroyo at dating Maguindanao Election Supervisor Attorney Lintang Bedol na siyang may kagagawan umano sa pagkawala ni Mabang. Bagay na pinabulaanan naman ang kampo ni Arroyo at Bedol. Si Mabang ang nagsabing walang nangyaring bilangan ng boto sa kanyang nasasakupan noong 2007 elections. Samantala, umatras naman bilang testigo si dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas. Nakompromiso raw kasi ang seguridad niya at ng kanyang pamilya. Si Unas ang nagsabi noon na narinig niyang inutusan umano ni Arroyo si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. na siguraduhin ang panalo ng Team Unity senatorial slate sa lalawigan noong 2007 elections. Kaya naman tingin ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, tinatakot ang kanilang mga testigo. Dahil dito binigyan na ng seguridad si Unas na inaasahang harap na sa korte sa susunod na pagdinig. Samantala, magandang balita naman po sa mga mahihilig gumiyahe dyan. Raise your hands. Hindi na raw basta-basta maaaring i-bump off o huwag pasakayin ang mga pinakahuling pasahero na dumating sa isang overbooked flight. Sa pinakabagong patakaran na ipatutupad ng Civil Aeronautics Board simula sa susunod na linggo, obligado nang i-refund ang ibinayad ng hindi pasasakaying pasahero. Bukod sa refund, itinaas na rin ang bayad sa bawat apektadong pasaherong hindi mapapasakay. Ibinigay ang bayad na ito ibinibigay ang bayad na ito kung sa kasalanan ng airline ang pagka-bump off sa mga pasahero. Kung may delay naman ang flight ng lagpas sa 2 oras at kasalanan ito ng airline, obligado itong magbigay rin ng pagkain sa mga pasahero. Thank you. At kapag nakansela naman ang flight dahil sa aberya sa airline, obligado rin ng mga carrier na bayaran naman ang pagkain, hotel accommodation, transportasyon at komunikasyon ng mga apektadong pasahero. Hindi sakop ng patakaran ang mga delay o kanselasyong labas sa kontrol ng airline gaya ng masamang panahon. Pero anuman ang dahilan, kailangan pa ring abisuhan ng airline ang mga pasahero tungkol sa aberya. Nakonsulta na raw ang ilang carrier gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific kaugnay ng bagong regulasyon, pero wala pa silang opisyal na posisyon kaugnay nito hanggat hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng pinal na regulasyon. Masaya ka? Kahit promo fare pa Oo, yan. kahit promo karapatan fare. mo yan Alam mo, lahat. Actually, Mari, Maganda gano'n naman naman yan. Maganda yan. Kasi parang, di ba parang naging ano na siya? Naging, Lax na yung naging service, parang no? sistema na okay lang na nadidelay ka ng ilang Oo, oras, oo, na wala oo. silang nagiging pananagutan. At least di ba? magiging mas ano sila, under two sila nga, no, yung mga airlines na yan, na ibigay yung kung ano yung talagang dapat na serbisyo. Pero tama din yun, na baka kasi ibang pasahero. Sabi, pag delay, kayo mananagot. Pag may Pag may bagyo. bagyo naman, sisihin nyo si Hindi Ambo. kasama. Hindi Pero ako kasama lahat yun. ng ito parang
offshoot pa rin siya ng ano, di ba? Oo, ano Ng nangyari suntukan. yung Ganun ba yun? So, meron pa rin palang magandang hindi nangyayari ba- pagkatapos Tuloy-tuloy ng... Meron din naman pala. Tuloy Hindi, nga. pero Yung mga pasahero, pasalamat din sila. Kasi hindi ko talaga maintindihan yung overbooking. Hindi ka mag-overbook. Kung alam mo lang kapasidad ng aeroplano mo, ganitong tao Meron lang. nga di ba? Meron nga na... I agree. Pag na-delay, ay, kailangan ko na makabalik ngayon. Ganun na ba? Mag-bus na lang mo kayo, pwede. Ay, oo, yung pinag-bus dati. Oo, di ba? Pinagbubus. Pinag-bus oo. dati. Di ba Grabe pinagbubus? talaga. Ano sabihin ng pasahero? Hindi, bumunta ako, nakabook ako dito, pabalik ng aeroplane. Ba't ako magbubus? Kahit Kasi mo iba, yun, binayaran mo na nga eh. Mababa yung fare, pero talaga namang sulit na sulit yung mga eroplano sa dami ng flights nila kada araw. Eh, syempre, nako-compromise din yung safety naman ng mga pasahero doon. Yes, So, kung ano lang talaga yung Kaya na, Capacity. o lipad ng eroplano, Yun lang. Eh, may mga paliwanag sila dyan sa mga overbooking. Paliwanag palusot. Paliwanag palusot. Pero ang ganda ng spirit nung pagkakalatag nila doon. Pero implementation pa rin minsan hinihintay. Pag nandun eh. pag na-delay na, diyan Kailangan may kopya. masusubukan. Diyan masusubukan kung totoo ba Sana talaga makuha ito. na ng mga carriers yung kopya at masolusyonan na nga nila Kasi talaga to. actually may problema din sila. Di ba yung mga sa mga terminal naman, mga Oo, airport. totoo yan. rin. Problema ko yung delay naman yung dokumento. Sa ibang balita, ginagawa na raw ng Department of Agriculture ang lahat para hindi na matuloy ang bantang market holiday o hindi pagbebenta ng produkto sa mga pamilihan. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Bureau of Customs para matukoy kung saan na ilulusot ang inireklamong smuggled goods at karne. Bukod sa mga local hog raiser at broiler, apektado na rin daw ang mga backyard farm ng mga smuggled na karne. Naibebenta kasi ang mga ito sa higit na murang presyo kaya di maiwasang mas tangkilikin ng mga mamimili. Maging ang mga nagtitinda sa palengke, nasasaktan na rin daw ng smuggled goods ang negosyo. Pero sa kabila nito, nangako silang hindi susuporta rito sakaling magkaroon nga ng market holiday. O yan. Ngayon naman, makibalita tayo sa Divisoria para sa last-minute school supply shopping ng mga kapuso natin doon. Lalo na't ang ilan sa atin ay kahapon lang nakatanggap ng sahod. Ingatan nyo yan. Maaga nagbabantay sa Divisoria si Isay Reyes ng GMA News. Isay, anong sitwasyon dyan sa DV? Rhea, bago pa man mag-alas 5 ng umaga, nagiging busy na nga dito sa Divisoria para sa ating tinatawag na back to school last minute rush. May mangilan nilang naggagala pero inabutan naming nag-aayos ng kanilang mga paninda ang mga tiyangge na bukas daw magdamag. Itong last 2 weeks daw ng Mayo talagang dumoble ang dami ng tao dito sa Divisoria. Alas 8 naman daw ng umaga kung magsimulang dumagsa ang mga tao rito. Dahil naging maulan daw kahapon marami ang naudlot ang pamimili at maaari ngayon ulit magsibalikan ng mga tao. Ang aming nakausap na si JR Santos, simula daw nung nagbukas ng Mayo, 24 oras na siyang nagtitinda ng mga school supplies. Meron pa rin daw namang kasing namimili kahit madaling araw. Ang presyo ng kanyang mga paninda, 8 hanggang 9 pesos sa mga notebook, 5 to 10 pesos ang lapis at ballpen, 10 pesos ang papel, 20 pesos ang intermediate pad, crayons, 35 hanggang 65 pesos at 5 hanggang 15 pesos naman ang mga eraser. Si Joey Pacheco naman, isa ding nagtitinda ng mga bags at bukas din 24 oras ang tindahan. Kahit daw magdamag ang nakabukas ang kanilang tindahan, sayang naman daw kasi ang mamimili ng madaling araw. Karaniwan daw kasi ang mga namimiling ito yung mga bumibili din ng gulay tuwing oras ng bagsakan. So ngayon inaasahan natin ni Rhea na mas dadami pa nga ang mga tao dito sa Divisoria dahil nga alas 8 hanggang alas 9 ng oras ng umaga ang dating ng mga ito, unti-unti na ring nagsisiksikan ang mga jeep kahit ngayong oras na ito. Back to you, Rhea. Alright, maraming salamat, Isay Reyes. Pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Sa South Cotabato naman, isang bata ang sugatan matapos atakihin at pagkagati ng isang unggoy na alaga ng kanilang kapitbahay. Napuno ng sugat at kalmot ang mukha ng isang taong gulang na si Princess Lumbaan. Namamagari ng kanyang kaliwang mata. Sumasailalim ngayon sa gamutan kontra rabies si Princess. Ayon sa ama ng bata, abala raw sila sa paghahanda ng kanilang pagkain kaya't hindi raw nila namalayan na nakarating na pala sa likod ng bahay nila ang bata kung saan naroon ang unggoy. Ayon sa may-ari ng unggoy, handa silang ipaalaga sa mga otoridad ang unggoy upang hindi na makasakit pa
sa kanilang lugar. So, ibig may history na itong unggoy na to. Oo. Hindi, Tsaka talaga ingat-ingat- naman ang unggoy, di ba, pag nilapitan mo yan, talagang nananakit yan talaga eh. Hindi, Oo. tsaka yung, kunyari sa Titani, mga lugar na may mga canine dogs. Di ba, minsan gusto lapitan ng mga bata yon. Ingat-ingat din, may mga insidente na rin na Dapat, sasaktan may yung tao. pagka ang kapitbahay nyo may alagang unggoy, mantayin nyo mabuti yung mga bata.